Sa napatagal na panahon nyo na pong nagbibigay ng kaalaman na mula po sa Biblia, nasabi nyo na po ba ang sagot sa Isaiah 2:22 na hindi po nababatid ng mga nakikinig? Ilan po? Alam mo kapatid, matagal ko nang naituro yan sa mga kapatid sa iglesia. Kaya lang, hindi lahat ng itinuturo sa iglesia ay itinuturo ko sa telebisyon. Sa telebisyon kasi, hindi mo natitiyak ang lahat ng tagapakinig. Merong nakikinig na namumuntos lang. Merong nakikinig na hindi naman na sumasampalataya. Bawal naman ni Kristo na ibigay mo yung lahat ng kaalamang nasa iyo sa lahat ng mga taong hindi mo naman tiyak kung anong klaseng mga tao. Sa 7:6 ng Mateo. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perla sa harap ng mga baboy, baka yurakan ang kanilang mga paa at makagbalik at kayo'y lapain. Yung aral kasi parang perlas yun, bagay na banal yun. Yung aral, yung utos, yun ay banal 7:12 ng Roma. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid at mabuti. Bawal ibigay yung bagay na banal sa mga aso at ihagis man sa harap ng mga baboy. Kaya hindi lahat ng sinasabi ko sa kapatiran, sinasabi ko sa telebisyon dahil may nakaabang na mga aso. Ang katunayan, marami nang nagpastor dahil sa akin nakinig sa programa ko sa Pangasinan, Santa at kalahati. Tapos nagtayo ng iglesia niya. Maraming ganung mga naging pastor, nagtayo ng kanya-kanya iglesia pagkatapos makaipon ng kaalaman galing sa akin. At ang nangyayari, kuminsan parang ako pa ang hinahamon, Pero awa naman ng Panginoon, yung alam nila na nakuha nila sa akin, hindi nila kayang tindigan na paggagamitin nila yun laban sa akin. Kasi iba kasi yung yung kaalaman nung pinagbigyan ng Diyos kaysa doon sa dinatnan lang ng salita. Halimbawa, binigay sa'yo ng Diyos, tapos meron nakinig sa'yo, nadatnan lang sila, magkaiba kayo ng kategorya nun Basahin natin ang 14:36 ng unang Korinto. Lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos o sa inyo lamang dumating? Dalawang klase yan Merong nilalabasan ng salita, meron naman dinadatnan ng salita. Kaya tinatanong ni Pablo dun sa mga nagyayabang na taga-Korinto, lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos o dumating lang sa inyo? Ayun, anong sagot doon? Meron tao nilalabasan ng salita ng Diyos, meron naman tao na dinadatnan lang. Kaya yung dinadatnan, dependent lang dun sa nilalabasan. Kaya mas maraming alam yung nilalabasan ng salita ng Diyos kaysa dun sa dinadatnan. Ngayon, merong mga pastor na nakaabang, mga aso na parang nag-aabang ng buto, sa telebisyon, sa radyo, sa internet. Kaya hindi lahat ng sikreto ng salita ng Diyos sinasabi ko sa internet, sa telebisyon. Hindi. Bawal ni Kristo yon. Kasi ang kalooban ng Diyos yung nasa 4:11 ng Marcos. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nangasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. Mo yung unang iglesia, ang kalooban ng Diyos nagmanifest sa unang iglesia. Ipinagkaloob niya yung kaalaman sa hiwaga sa inyo, sa iglesia nung una. Sa labas, hindi pagka naman ang gagawin mo, pinagkaloob sa'yo, tapos pagkakakalat mo dun sa mga lapastangan, labag sa kalooban ng Diyos yun, kapatid. Napakalabag nun. Nasagot ba dyan ang tanong mo, kapatid? Tinignan ko lang po kung tama po yung kutob ko dahil nung nakaraan po parang yung kutob ko na parang yun yung sagot sa Isaiah nga po. Yun po. Sige, salamat sa Panginoon. Kung naunawaan mo yung ibig kong sabihin, hindi ko sinasabi ang lahat ng sikretong alam ko sa lahat ng mga
venue at sa lahat ng pagkakataon. Miski si Kristo, pagkatuturuan niya yung mga alagad niya, halimbawa, maraming tao, pagkatuturuan niya, tatawagin niya sila ng bukod. Ang ibig sabihin, ibinukod niya sa gitna ng maraming mga tao, hindi siya basta turo ng turo, kundi may mga pagkakataon, tatawagin niya yung alagad niya, tatawagin niya ang bukod, pagkatapos at sa kanya tuturuan sila. Gaya nitong nakasulat sa Mateo 24:1. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kaniyang lakad. At nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, "Hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak." At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan?" Nandun sila sa templo kasama mga alagad. May mga tao sa templo. Sabi niya dun sa mga alagad, "Nakikita niyo ba yung mga bato na yan? Walang maiiwan dyan na bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak." Hindi niya ipinaliwanag kung ano kahulugan doon. Nung pumunta ngayon siya sa bundok ng Olibo, tanda mo mula sa templo, pumunta siya sa bundok ng Olibo. No? Di malayo. Umalis muna sila sa templo, punta sa bundok ng Olibo. Tapos, lumapit ng bukod yung mga alagad, saka nagtanong. Doon niya ngayon itinuro kung ano kahulugan nung sinabi niya na yung isang bato hindi mananatili sa ibabaw ng kapwa bato. Ibig sabihin, meron mga private sessions ng pagtuturo si Kristo, hindi sa lahat ng tao. Sana naunawaan mo. Maraming salamat, kapatid na Alexander. Maraming salamat din po. Lipat naman tayo ng Midsayap, Cotabato. Nandun si kapatid na Rudy Balonga. Cotabato, come in please. Opo, maraming salamat po kapatid na Daniel at kapatid na Eli. At ang magtatanong po kay kapatid na Eli ay si Mr. Rolando Templo, isang member po ng Full Gospel. Nandito po siya. Magandang gabi, Brother Eli. Ang papuri po sa Panginoon. Ang tanong ko lang po, Brother Eli, kahit hindi ako kaanib sa samahang ito, pero yung itinuturo ko naman, yung itinuturo mo. Yun lang po ang tanong ko. Wala akong masasabing kontra doon, kapatid na Rolando, no? Kasi kung ang itinuturo mo, yung itinuturo ko, yung tinuturo ko galing sa Biblia yun anong sasabihin kong laban doon? Isang bagay lang ang aking masasabi sa'yo. Kung talagang ang itinuturo mo, yung itinuturo ko, hindi mo sasabihin full gospel. Alam mo kung bakit? Kasi ganito, walang termino sa Biblia na full gospel. Wala nun. Buong Biblia, pahanap natin yung salitang full gospel sa pamamagitan ng computer. Kapatid namin, pahanap mo nga sa computer yung full gospel. Opo, kapatid na Eli, at ito po ang mabilis na resulta ng paglalabas ng computer dito po sa salitang full gospel. Sabi po dito ng computer, searching for full gospel in Bible version, King James Version, books Genesis to Revelation. Result, no words or phrase found. Walang salita sa Biblia na full gospel. Wala rin salita sa Biblia na personal savior. Gaya ng tinuturo ng mga full gospel churches ngayon na sinasabi, si Kristo raw ay personal savior. Hanapin natin sa computer yung personal savior sa lahat ng Biblia, sa buong Biblia. Opo, ito po agad ang resulta ng paghahanap po ng computer dito sa personal savior. Sabi po dito, searching for personal savior in Bible version, King James Version, from Genesis to Revelation. Result, no words or phrase found. Walang full gospel, walang personal savior.
Hindi totoo na si Kristo'y personal Savior. Si Kristo ay Savior of the body. Not personal Savior to anybody, but He is the Savior of the body, which is the church. Siya ang tagapagligtas ng katawan, na ang katawan ay ang iglesia. Yon ang paniniwalang nasa Biblia. Pero sa full gospel, ang paniwala nila si Kristo raw, personal Savior. Ngayon, natutuwa ako nung sabihin mo, kapatid na Rolando, na ang tinuturo mo ay yung tinuturo ko. Salamat. Pero mas maganda siguro kung magsasama na tayo. Let us join forces. At tulungan mo akong magpalaganap dyan sa Cotabato, sa Mindanao, ng salita ng Diyos. And you are welcome. You are most welcome. Kailangan natin ng mga workers sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon nga, namumroblema ako ng ipapadala sa Africa, sa South America, mga iba-ibang bansa. Doon sa Ecuador, sa Colombia, napakalaki ng Colombia. Ang ating manggagawa ron, kakaunti. Hihingi sila ng mga manggagawa, workers sa iba-ibang lugar. Kaya kung gusto mong sumama sa amin, naanyayahan kita na kung talagang nangangaral ka, ipinangangaral mo yung aking tinuturo, you are welcome. Gaya rin lang yan nung nangyari sa panahon ni Kristo, na ang mga apostol, nakakita sila ng mga tao na meron ikaw doon nagpapalabas ng demonyo sa pangalan mo. Pero hindi naman siya sumusunod sa atin, sabi ng mga apostol. Sabi naman ni Kristo, bayaan mo siya. Bakit? Darating din naman ng araw, marirealize niya yung kapangyarihan ni Kristo. Sasama rin yan sa atin. Kapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin, sabi ni Kristo dun sa 9:40 ng Marcos, kapatid na Daniel. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Naman pala kita kalaban tinuturo mo rin, tinuturo ko Yung tinuturo ko yung galing sa Biblia di magsama na lang tayo, mas mabuti pa. Kasi yung talagang mga tao ng Diyos, nagsasama-sama yun Hindi pwedeng kalat-kalat tayo. We have to join forces para basahin natin ang 11:52 ng Juan. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Lagay natin yan sa Cebuano. Ug dili lamang tungod sa nasod, kundili usab aron matingub niya sa usa ang mga anak sa Diyos nga ginapatlaag. Para matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Gusto ng Diyos magkakaipon-ipon tayo na so that parang yung walis tingting, di ba? Yung walis tingting, yung bawat tingting, pag isa lang yung tingting, mababali madali Pero pagka nagkasama-sama yung tingting na gawang walis tingting, ay kahit malakas ka, hindi mo kayang balihin yun Nagkasama-sama yung mga tingting. Kung talagang magkakasama tayo sa paniniwala, magsama-sama tayo. Bakahin natin, labanan natin yung mga maling paniniwala para tayo ay makahikayat ng mga tao sa tamang paniniwala. Yun ang ating trabaho. Labanan natin yung mali. 10:4 hanggang 5 ng 2 Korinto. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Sa Cebuano, ang sabi riyan, sa 10:4, kay ang mga hinagiban sa among pakigubat, dili mga lawas nun, kundili mga gamhanan sa atubangan sa Diyos sa paglumpag sa mga kuta, nga nagalumpag sa mga huna-huna ug sa tagsa-tagsa nga kabutang nga gibayaw batok sa pag-ila sa Dios ug sa pagbihag sa tanan nga huna-huna ngadto sa pagkamasinulundon kang Kristo. Kaya maliwanag na dapat labanan natin yung mga maling huna-huna
sa mga tagsa-tagsa ka, butanga, gibayaw, batok sa pag-ila sa Diyos, yung mga pag-ila sa Diyos, mga maling, mga pagkakilala sa Diyos, labanan natin yan at tayo itaguyod natin yung aral ng katotohanan. You are welcome, kapatid na Rolando. Sana magkasama-sama tayo sa bandang huli. Maraming salamat sa iyo. Salamat po, kapatid na Rolando Templo. At sana nga ay madaliin niyo po at talagang magkatulong-tulong tayo sa pagpapalaganap noong katwiran at aral ng Diyos na itinuturo sa atin ng kapatid na Eli na galing sa banal na kasulatan. Lipat tayo ng Tayabas, Quezon. Kapatid na Roland Antonio, go ahead, Brother Roland. Salamat po sa Diyos. Ang magtatanong po dito sa Tayabas ay ang elected vice mayor po ng Tayabas City sa Quezon Province. Nandito po si Mayor Brando Rea, isa pong Katoliko. Maraming salamat po. Ang katanungan ko po, Brother Eli, ay gaano po ba tayo katiyak na yung pong ginagamit na yung unang-unang Biblia po sa ngayon ay pa rin po, sapagkat ako po ay nakakapakinig din sa iyo sa TV o nakakapanood, ay kayo na rin po nagsabi na tagal na panahon sa palipat-lipat, pagpasalin-salin at pagkakaiba ng lengguwahe ay nagkakaroon po ng pagkakaiba, sapagkat nabanggit mo po nung una na sa salitang Griego nung una sa Biblia ay mayroong wikang dinosaur. Kaya nung ilipat po sa wikang Tagalog ay ginawa po itong bayawak, sapagkat sa Pilipinas po naman po sabi hanggang ngayon ay wala po ng dinosaur. Yun po lamang, Brother Eli. Alam mo po, kapatid, ganito, kapatid na Brando, congratulations sa inyo. Unang-una, ganito po yun eh. Kahit na po maisali ng Biblia sa iba't ibang lingwahe, ay nagpapasalamat nga ako sa Diyos at nakakita ako ng mga Biblia na hindi masyadong polluted. Kumbaga, hindi masyadong impluensyado ng mga religious thinking ng mga taong nagsasalin ngayon. Kasi ngayon may bagong salin ng tinatawag na Magandang Balita Biblia o yung Good News Bible. Yung Good News Bible, tinaayon na nila doon sa thinking ng mga taong nagsasalin ngayon. Niaayon nila yung doon naiiba yung ibang salita. Yung Good News Bible, isinalin yan, wala pang 20 taon ngayon. Yun namang 1611 King James Version, isinalin yon sa panahon ni King James of England. Napuntahan ko pa nga yung lugar kung saan isinalin yun. Interesado kasi ako sa Biblia, kaya pumunta ako doon eh. Meron pa akong kuhan retrato ron sa lugar na yun kung saan itinranslate yung King James Version of the Bible eh. Nung pumunta ako sa Great Britain, sa Inglaterra, yung lugar na yun doon itinranslate at ipinrint ang King James Version of the Scriptures noong 1611. Ayan. Yang lugar na yan. Yan po sa building na yan, yan ipinrint ang 1611 version of the Scriptures. Diyan sa lugar na yan sa England. Ngayon, nagpapasalamat ako sa Diyos, nakarating ako diyan sa mga lugar na yan, nakita ko sa aking 2 mata na naipipreserve yung mas matatanda pang Biblia kaysa sa King James. Nakarating ako sa British Library, nakita ko yung tinatawag nating Codex Sinaiticus. Yung Biblia na yan isinulat noong ika-4 na siglo. Ibig sabihin, malapit na malapit pa yan sa panahon ni Kristo. 300 taon pa lang, kapatid. Alam naman natin ngayon, di ba, yung Constitution ng Amerika 200 years ago, preserved yan eh. Nasa kanila pa yan, yung original Constitution ng Amerika naka-preserve 200 years ago. Maybe about 260 years ago, nung mag-umpisa yung America as a nation independent from Great Britain. Ang mga records are kept intact ng history of the United States of America.
Ganon din naman yung Biblia na mga isinulat ng kamay. Manuscript po ang tawag dun manuscript. Mga sulat kamay. Wala pa kasing printing press nun. The year 4 AD. Ibig sabihin nun ay ilang daan taon pa lang na yung kasing Codex Sinaiticus 4th century yan Ika-4 na raang taon mula nung nandito si Kristo sa lupa. Meron pang mas bata dyan, yung Oxyrhynchus Papyrus, yun naman po yung 3rd century. Meron pa rin mas batang manuscript na natuklasan, yun namang fragment of the Book of John, which was dated 120 AD. Malapit na malapit kay Kristo at sa kay Juan ito. Dahil nung mamatay si Juan nung isulat yung Apokalipsis, 98 AD yun, more or less ito yung 120 AD, more or less mga 30 taon pa lang mula nung pagkamatay ni Juan, nung itong fragment of the Book of John. Kaya meron po tayong mga fragments at meron pa rin tayong natuklasan na ang sangkatauhan, yung tinatawag namang Dead Sea Scrolls, na yun naman po na-translate 200 taon bago pinanganak si Kristo. Yun po yung natuklasan noong 1947 doon sa Dead Sea. Doon sa tinatawag nilang Essenic Community na naglagay nito sa mga earthen jars, sa mga banga. Nakasulat ito sa mga mga balat ng hayop at saka sa mga papyrus. Inilagay nila sa mga banga para ma-preserve. Natuklasan po yan noong 1947. And those manuscripts called the Dead Sea Scrolls were written and were preserved 200 years before the birth of Christ. So we can go as far back as 200 years before the birth of Christ. Ngayon, pag pinagpare-pareho natin ito, tama-tama natin, yung natuklasan sa Dead Sea, yung natuklasan dun sa Saudi Arabia, yung manuscript na nakita sa Jerusalem, yung manuscript na nakita sa Egypt, yung mga manuscript na nakita sa iba't ibang bansa sa paligid ng Holy Land, pag pinagkumpara mo, napakaganda, halos preserve na preserve. Kaya po ako naniniwala, kapatid, na kahit na wala tayo nung original na mismong isinulat ni Isaias, yung kopya ay tama. Alam nyo kung bakit? Noong panahong una, napaka-istrikto ng bili ng Diyos sa mga nagsusulat ng Biblia o yung ginagamit niyang mga kasangkapan sa pagsusulat, gaya ng mga apostol. Nagsulat sila. Paano sila nagsulat? 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ni Numan na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ang pagsusulat ni Pablo ay utos ni Kristo ang pagsusulat. Abe, ikaw man ang magsulat na inuutusan kang magsulat, abe, maghihingat ka ng pagsusulat, hindi kahit ano na lang isusulat mo. Guided sila ng utos ng Panginoon at may Espiritu Santo na nagigiya sa kanila sa kanilang pagsusulat. Kaya tama ang isusulat nila Si San Juan ganun din. Basahin natin ang 21:5 ng Apokalipsis. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Yung isinusulat ni Juan ng Apokalipsis, mismong naririnig niya doon sa luklukan ng Diyos sa langit, yung nakaupo ka sa luklukan nagsabi, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito tapat at tunay. Ikaw man ang lumagay kay Juan. Siyempre, yung eksaktong nakita mo, isusulat mo kasi inuutusan ka mismo ng Diyos Isulat mo, huwag ka magdadagdag, huwag ka magbabawas. Sabi dun sa 22:18. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal
na nangakasulat sa aklat na ito. Ikaw man ang lumagay kay San Juan. Alam niya na pag dinagdagan mo, dadagdag sa'yo salot. Pag binawasan mo naman, aalisin yung bahagi mo dun sa bayang banal. Sabi, ikaw man magsusulat ka na eksakto. Kaya nga sa pagsusulat ni Juan, eksakto lang ang sinusulat niya eh. Hindi siya nagdadagdag. Ganyan po katotoo ang Biblia sa orihinal. Ngayon, papayag ba naman ng Diyos, kapatid, na sa paghaba ng panahon mailigaw na ng mailigaw ng tao lahat ng kanyang salita? Kung ano-ano pinagpapapalit nila, papayag ba ang Diyos na yan magawa nating mailigaw na yung salita ng Diyos? Basahin natin ang Awit, Kapitulo 12, versikulo 6. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa, na makapitong dinalisay. Iyong iingatan sila, O Panginoon, iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito magpakailanman. Pag ang Diyos ang nag-iingat ng kanyang salita, kahit sino pang mga palsipikador, di kayo magtatagumpay. Sabi ng awit ni David, ang salita ng Panginoon ay dalisay na salita. Iyong iingatan sila, O Panginoon. Iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito hanggang sa magpakailanman. Kaya nakarating sa atin ang Biblia. Naingatan ng Diyos yan Biro mo 200 taon bago ipanganak si Kristo, itinago na yun doon. Natuklasan 1947. Gaano katagal yun? 2,000 taong mahigit na nakatago. Nung matuklasan yung libro ni Isaias, buong-buo pa Yung Dead Sea Scroll, buong-buo yung libro ni Isaias. Pakita mo ngayon sa screen. Intact na intact yung libro ni Isaias. Tingnan yung Dead Sea Scrolls. Kaya, kahit na baguhin pa ng baguhin ngayon, kapatid, ng mga bagong salin, meron pa naman paraan para makita natin yung talagang totoo De bumalik ka dun sa mga dati, at salamat sa Diyos, may kopya na tayo niyan ngayon. Available na yan, pati sa internet. Meron akong photocopy niyang Dead Sea Scrolls Ang ibig ko lang sabihin, kung meron mang mga bagong salin ngayon na mali-mali na yung ibang mga salin, dahil isinali na ng mga may interes na relihiyoso para ilapat sa kanilang paniniwala, meron pa naman tayong aatrasan. Let us go back to 3 centuries AD, 1 century or 2nd century. Let us go back to the 4th century. There are available manuscripts in the libraries of the world to prove to us that the Word of God was preserved. Naingatan ito ng Diyos sa mga nagdaang panahon para makarating sa atin ang mensahe ng kanyang salita at ng kaligtasan at ng kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Sana naunawaan nyo ang sagot ko, Vice Mayor Brando. Salamat po, Brother Eli. Salamat po. May God bless you. Salamat po kay Vice Mayor Brando Rhea dyan sa Tayabas, Quezon. Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Magandang araw po sa inyong lahat at sa tulong ng Panginoon tayo muling nagkasama-sama at salamat sa Diyos sa isa pang mabuting pagkakataong kagaya nito upang kami po sa aming bahagi sa mga kaanib sa Church of God International ay makapag-share sa inyo ng amin pong mga pananampalataya sa pamumuno ni Brother Eli Soriano. At ngayong araw po na ito ay makakasama natin ang atin pong mga remote points na magtatanong sa bahagi po ng ating itanong mo kay Soriano mula po sa Dubai, sa Masbate City, Malate, Manila, Bacuag, Surigao del Norte, sa Thailand, sa Vietnam, at ganoon din po sa Tayog, Pangasinan, sa Ilagan, Isabela, Bahada, Davao City, Taguig City, sa Bacong, Negros Oriental, sa Hagonoy, Bulacan, Cainta, Rizal, sa Bacoor, Cavite, at ganoon din sa Danao City, sa Cebu. At sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, tayo ay sabayang napapanood sa pamamagitan po ng ating satellite at ganoon din po ng ating mga internet connections at sa ating ding mga live streaming na ginagawa. Sa iba't ibang bahagi ng mundo ay sabayan po tayo ngayon na napapanood at nasusubaybayan. At sa gabi pong ito ay magbibigay tayo ng pagkakataon para inyo pong maitanong ang mga bagay na maaaring gumugulo sa inyong kaisipan pagdating sa pag-uusap ay mga bagay na pang-espiritual na bibigyan tugon naman po
sa banal na kasulatan sa pangunguna ni Brother Eli Soriano. At ngayong gabi, upang hindi na po tayo lubusan pang magtagal, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik, kaya sa ngalan ng ating mga kasama dito sa studio, ay amin pong ipinagkakaloob na sa inyo ang ating pong presiding minister sa loob ng some members ng Church of God International, at makakasama po natin ngayong gabi, walang iba kung hindi si Brother Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang gabi mga kapatid, mga kababayan. Magandang araw dun sa ibang lugar. Ano man po ang oras sa inyo ngayon, salamat sa Diyos at meron po tayong pagkakataong muli na makapag-usap ng ukol sa mga salita ng Diyos na sa amin pong paniniwala ay kailangan po natin sa panahong ito. Kung inyo pong napapansin ang takbo ng sanlibutan ngayon naman kasi hindi na mahirap malaman ang nangyayari sa paligid-ligid hanggang sa ibang mga bansa dahil sa paraan ng komunikasyon ngayon. Manood ka lang po sa CNN at manood ka lang sa BBC, yung dalawang channels na yan, ang isa ay sa Amerika, yung isa naman ay sa Great Britain, makukuha mo na halos lahat ng nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Ano po ang mapapansin natin yung katuparan ng salita sa Biblia doon sa 2 Timoteo 3:1. Ang nakasulat po'y ganito: Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ang salitang ipinagpauna ni Pablo sa banal na kasulatan, alamin mo ito, ang wika niya kay Timoteo, na sa mga huling araw darating ang mga panahong mapanganib. Ngayon po ay nakikita natin ang katuparan nitong salita na talagang mapanganib sa ating panahon. Ang panganib dulot ng maraming bagay. Yung kasakiman ng tao nagdudulot ng panganib sa kapwa yun. Yung pagnanasa sa salapi nagdudulot din ng panganib yun sa kapwa. Yung pagnanasa sa tungkulin, kagaya ng nangyayari sa iba-ibang bansa, nagdudulot din ng panganib yun. Hindi lang yun ang panganib, kundi yung mga dumarating na kalamidad na natural calamities, at hindi lang po yun, pati yung calamities caused by man, yung recklessness ng tao, gaya nung mga tinatawag nating nuclear power plants na sa hindi inaasahang pangyayari nagdudulot ng malakihang pinsala. Marami pong panganib ngayon. Pero sa ibabaw ng lahat ng ito, ang pinakamapanganib na hindi natin napapansin, yung panganib na ating maligayang tinatanggap ng iba, yun ang hindi natin napapansin. Yung sinabi ng Panginoong Hesus sa 24:3 at ituloy natin hanggang 8. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan.
Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at magkakasalot, at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung napansin ninyo yung tinatanong ng mga apostol, yung kailan mangyayari yung mga hinuhulaan ni Kristo, ano ang tanda ng kanyang pagparitong wika at ng katapusan ng sanlibutan. Ang sagot niya sa pangunahin mag-iingat kayo, huwag kayong mailigaw ng sinuman, sapagkat maraming magsisiparito sa aking pangalan, magsasabing ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Yun ang pangunahing panganib na sinabi ni Kristo yung pagliligaw na mangyayari sa panahon ng kawakasan. Maraming maililigaw, maraming magliligaw, mga bulaang Kristo. 24:24, kapatid na Daniel. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Ayun, sa makatwid talagang merong mga magliligaw na dumarating, yung mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta. Ang sabi, magpapakita pa ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Ano pat ililigaw ang wika, kung maaari pati yung mga hirang. Kaya kung inyong naaalala mga kapatid na maraming panganib sa ating panahon, dulot ng mga tao, dulot ng mga kalamidad, pero sa ibabaw ng lahat ng panganib na ito, ang pinakamatindi yung panganib na ipinopose o nababanta laban sa kaluluwa, na yan po ay ang panganib ng pagliligaw ng mga bulaang Kristo, bulaang propeta, mga mangangaral na manluloko. Yan po ang pinakamalaking panganib sa ating panahon. Kasi sinasabi po sa kasulatan na yan ay kasama dun sa makakarinig kayo ng digmaan, alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan nyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito ang wika'y mangyari, ngunit hindi pa ang wakas. Titindig ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian, magkakagutom, magkakasalot, lilindol sa iba't ibang dako. Yan po ang mga panganib na ating hinaharap sa ating panahon. Panganib ng digma, lindol, mga salot, mga sakit na pumapatay ng maraming tao. At yung salot po na yan, nag-umpisa dyan sa kapabayaan ng tao, kagaya halimbawa nung AIDS. Yung AIDS po ngayon nasa 20% na yata ng tao sa mundo ang may AIDS. Milyon na po ang may AIDS. Ay isang sakit na salot ngayon. Yung diabetes, salot na rin po. Napakarami na pong merong diabetes. Pati mga bata. Dati nung araw, ang nagkaka-diabetes yun lang matatanda. Pero ngayon, pati bata po meron ng diabetes. Yung sakit sa puso. Maikukonsider po yung mga salot sa ating panahon. Kagaya nung pagkakapeste ng mga hayop, mga halaman, salot din. Alam nyo kasi, pati halaman, pati punong kahoy, sinasalot Basahin nga natin, kapatid na Daniel, yung 7 ng Apokalipsis, versikulo 1. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man,
o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Nakita nyo mga kapatid, pati mga punong kahoy mayroong panganib na nakaamba. Kaya sabi nung anghel, huwag niyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy. Meron po nakaambang panganib kahit sa dagat. Marami. Yung mga nabubuhay sa dagat, nanganganib yan. Kaya magkakasama-sama po yan at magkakaroon ng malaking kapighatian. 21, basahin natin ng talata, kapatid na Daniel. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas, datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Yun, maliwanag na maliwanag po na mayroong darating pagkatapos niyang mga kung ano-anong mga lindol, salot, mga kagutom, mga digmaan, magkakaroon ng wika ng malaking kapighatian, Great Tribulation, na hindi pa nangyayari kailanman mula ng lalangin ng mundo. At paiikliin ang araw na yaon. Yon, malapit na po ang wakas pagdating nung tinatawag na Great Tribulation. Yan po ang nilalaman ng sinasabi ng Panginoon na ang mga huling araw magiging mapanganib. Magiging mapanganib po talaga. Kaya ang amin pong nais na magawa, mga kababayan, sa tulong ng Panginoon sa langit, ay masabi sa inyo yung sinasabi ng Biblia. Kasi ang Biblia po ang tanging aklat sa mundo na nagbabalita sa atin ang hinaharap ng mundo. Huwag tayong maniwala sa mga ilusyon. Ilusyon ng mga politiko, ilusyon ng mga pangulo ng mga bansa na giginhawa ang buhay. There will be a brighter world tomorrow. There will be hope, makakabawi sa recession ang Amerika, makakabawi ang Britanya, giginhawa uli ang buhay ng tao, mawawala yung recession. Yan po ay hindi totoo. Ang magaganap po yung sinabi ng Diyos, gaya ng garantiya ng Panginoong Jesus doon sa 24:35 ng Mateo. Pakinggan nyo. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ayon, langit at lupa lilipas, ang mga salita ko hindi lilipas, sabi ng Panginoon. Kaya tiyak na tiyak magaganap lahat ng sinabi ng Diyos. Kahit ano pa sabihin ng tao na bubuti. Ganon din yung mga pastor. Pag sumampalataya ka kay Kristo, giginhawa ka. Pagpapalaing ka, sabi ng mga pastor. Giginhawa, sila nga ang gumiginhawa, hindi naman yung mga miyembro Kaya hindi totoo lahat yan. Ang totoo yung sinasabi ng Biblia. Nasa panahon tayong mapanganib. Ang pangunahing panganib, yung pagliligaw at panluloko ng mga magdarayang mga mangangaral, mga bulaang Kristo, bulaang propeta, kahit magmilagro pa yan. Panganib lalo yung may milagro na yan dahil yan ang maraming napaglululoko. Huwag kayong adadaya dahil yung panganib ng
kaligtasan nandyan sa mga mangangaral na manlulokot, matatakaw sa pera. At yan ay nasa labas ng iglesia. Pero alam nyo bang mismo sa loob ng iglesia, maaaring may lumitaw kagaya ni Judas na masamang manggagawa? Nasa Biblia yan, mga kapatid. Kaya dahil dito ay nag-o-offer kami sa ating mga kababayan ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos. Malay nyo, isang araw lumindol, matabunan ka. Gaya na nangyayari sa iba-ibang panig ng mundo. O magkaroon ng salot, mahawa ka. Magkaroon ka ng sakit. Bilang na lang ang araw mo. Sana bago dumating yung panahong matatabunan tayo ng tidal wave o maeepektuhan tayo ng mga salot na yan na dumarating o matatamaan tayo ng bomba sa gera, bago dumating yung mga araw na tayo magpapahinga, matuto na tayong magbalik loob sa Diyos at kumilala sa Diyos, mga kapatid. Kaunti na lang po ang panahon. Maaaring hindi kayo naniniwala sa akin, pero dapat maniwala kayo sa sinasabi sa Biblia. Hindi pa po ako tao nakasulat na yon, binabasa ko lang sa inyo. Ang sabi ng Panginoong Hesus, pag nakikita nyo na ang mga bagay na ito, talastasin yung siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga, sabi niya doon sa 24:33 ng Mateo. Pakibasa, kapatid na Daniel. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na ito'y malapit na, nasa mga pintuan nga. Ayan, pag nakikita na natin natutupad na yung mga ipinagpaunang hula ng Panginoong Hesus, talastasin nyo ito'y malapit na, nasa mga pintuan nga. Kaya hindi tayo masyadong maiinip, mga kapatid, darating yan. Kahit na tayo maniwala o hindi, dadating yan. May wakas ang bagay ng buhay ng tao. May wakas ang buhay, tulad ng isang awit lamang. Mayroong simula at may katapusan. Merong ganong kanta, di ba? Totoo yun. Kahit nga ang mundo may katapusan eh. Basahin natin ang 28:20 ni Mateo. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kita nyo, may katapusan. Baka akala nyo habang panahon na tayong ganito, hindi, may katapusan po. At dun sa katapusan, merong paghuhukom po ron. Ang lahat ng tao, kahit patay ka na, bubuhayin ka ng Diyos para ka mahukuman. Basahin natin ang 5:28 ng Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ayon, meron pong tinatawag sa Biblia na pagkabuhay na mag-uli, mga kapatid. At pagka nabuhay na mag-uli, kahit yung mga patay, ano po ang kasunod nun? Basahin natin ang Apokalipsis 20:12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Meron pong paghuhukom, hahatulan. Kahit yung mga namatay na yan, mabubuhay mag-uli, at hahatulan. Lalo na yung buhay. Hindi ka makakatakas po, kahit patay ka na, bubuhayin ka para ka mahatulan. Kaya po bago sana dumating yon, mga kapatid, ay mag-isip-isip tayo. Baka akala natin habang panahon
libre tayo. Hindi po. Meron pong araw ng pagsusulit. Ipagsusulit natin sa Panginoon Diyos ang ating mga ginawa samantalang tayo nabubuhay sa mundo. Kaya ang layon po namin, makatulong sa inyo sa awa ng Diyos. Sa magitan ng tulong ng Diyos, matulungan namin kayong magsaliksik ng kasulatan na siyang kinasusulatan ng mga bagay na mangyayaring hindi natin maiiwasan. At kung meron kayong tanong, kung meron po kayong mga duda, meron kayong anumang hindi matanggap, liwanagin natin pag-usap-usapan. Pwede naman kayong mga tuwiran. Halimbawa, sinagot ko yung tanong nyo. Pwede kayong mga tuwiran kung meron kayong duda. Sana isa-isang tanong lang na yung talagang interesado kayo. Kasi kung minsan po merong nagtatanong, tatlo-tatlo. Napakarami po nating lugar na lilibutin. Dubai, Masbate, Malate, Maynila, Thailand, sa Vietnam, sa Tayog, Pangasinan, sa Ilagan, Isabela, sa Bahada, Davao City, sa Taguig City, sa Maynila, sa Bacong, Negros Occidental, sa Hagunoy, Bulacan, sa Cainta, Rizal, sa Bacoor, Cavite, sa Danau City, sa Cebu, at sa Bacuag, Surigao del Norte. Lahat po ng yan ay nakakonekta sa atin, bukod pa po dun sa mga nakakonekta na hindi maaaring magtanong kasi hindi na po kaya ng ating mga linya pag lahat ng nasa buong mundo ikokonekta natin. Pero yung nakakonekta, humigit kumulang 15 lugar po ito na ating nais na mapaglingkuran. Kung meron kayong anumang duda, anumang mga suliranin, baka meron kayong duda sa Diyos, o baka meron kayong tutol sa Diyos, hindi naman po nagdadamot ang Diyos. Inaanyayahan niya tayo para umalam ng katwiran. 1:18 ng Isayas. Pakinggan niyo po. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Ayon, sabi ng Diyos, halika kayo ngayon, tayo magkatwiranan. Bagaman ang inyong kasalanan maging tila mapula, magiging maputi parang niebe. Yung niebe po, yun yung yelo. Pagka yung yelo nakalatag na sa isang lugar, na parang napakaputi nung lugar. Ganun ang magiging kondisyon ng ating kasalanan. Kahit na mapulang-mapula na yung kasalanan mo, napakasama mo ng tao, papuputiin ka ng Diyos dahil sa kanyang katwiran. Kaya sabi niya, halika kayo, tayo magkatwiranan. Sabi ng Diyos, kahit mapula yung kasalanan nyo, magiging maputi, parang niebe. Magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa, maputing maputi. Yan po anyaya ng Diyos, mga kapatid, sa atin. Kaya yan ang anyaya namin sa inyo. Halika kayo, tayo magkatwiranan, mag-aral tayo ng salita ng Diyos at nang inyo pong maintindihan ang inyong mga duda, mga kapatid. Umpisahan na natin, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at unahin po kaagad natin ang lugar ng Dubai sa Middle East. Kapatid na Andy Perlada. Go ahead, please, Dubai. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. Ang una pong magtatanong po rito sa Dubai ay si Mr. Larry Manyalak, isang Katoliko po. Brother, magandang hapon po. Si Joseph Smith po ba ay isang propeta? Opo, kapatid. Alam nyo, si Joseph Smith ay isang propeta talaga dahil meron pong sinasabi sa Biblia na ganito sa 4:1 ng unang Juan, kapatid na Daniel. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Marami pong propetang bulaan na sabi ng Biblia lumitaw sa sanlibutan. Maraming nagsilitaw na bulaang propeta sa sanlibutan. So ang ibig pong sabihin, hindi papaltos yan na talagang propeta yan si Joseph Smith. Pero dalawa po ang klase ng propeta.
Isang propeta na bulaan, isang propeta naman na talagang sa Diyos. Yung kasing salitang propeta, ang kahulugan po nun, mangangaral, kapatid. Si Joseph Smith, mangangaral yun di propeta yun. Kaya lang, ang susunod na tanong, ano bang uring propeta yung si Joseph Smith? Saan ba siya pumapatak? Siya ba ay propetang sa Diyos o propetang bulaang propeta? Tignan po natin sa Biblia. Anong klaseng propeta ang ibang propeta? Basahin natin sa 23:14 ni Jeremias, kapatid na Daniel. Sa mga propeta ng Jerusalem naman ay nakita ko ang kakilakilabot na bagay. Sila'y nangangalunya at nagsisilakad sa mga kasinungalingan at kanilang pinalalakas ang mga kamay ng mga manggagawa ng kasamaan na anupat walang humihiwalay sa kaniyang kasamaan. Silang lahat ay naging parang Sodoma sa akin at ang mga nananahan dito ay parang Gomora. Hindi ko sinugo ang mga propetang ito. Ayun. Yung palang mga propetang nangangalon niya, kagaya nung propeta nung araw sa Jerusalem. Kasi sa Jerusalem po, may mga propetang sa Diyos, kagaya ni Jeremias, kagaya ni Isaias, kagaya ni Habakuk, kagaya ni Ezekiel. Mga propeta po ng Diyos yan. Si Jonas, mga propeta ng Diyos yan. Pero meron din naglitawan sa Jerusalem nung araw, sa panahon ng mga propeta ng Diyos. Meron din lumitaw na ang sabi ng Biblia ay mga propeta rin, pero sila nangangalon niya. Lumalakad sila sa kasinungalingan. Pinalalakas nila ang kamay ng manggagawa ng kasamaan. Ito pala'y mga kasabwat ng mga masasama. Pinapayagan yung kasamaan nitong mga propetang ito. Ang sabi ng Diyos, hindi ko sinugo ang mga propetang ito. Kaya pagka ang isang propeta po, nangangalon niya, o kaya pinapayagan yung masasamang mga gawain, hindi po sa Diyos yun. Hindi sugo ng Diyos yung ganong propeta. Si Joseph Smith po ba? Anong klaseng propeta? Pakibasa mo nga, kapatid na Luz, ang record ni Joseph Smith doon sa Cults and Isms. Ayan, ito po ay Cults and Isms sa page 115 to 116. Sinulat ni J. Oswald Sanders. Mormonism seeks to reduce God to a carnal plane and even ascribes to him human methods of reproduction, fully in keeping with the immoral and polygamous characters of Smith and Young, who had 48 and 25 wives respectively, and the latter 56 children. Paano mo ngayon sasabihin propeta ng Diyos yan? Sabi ng Diyos sa Jeremias, ulitin nga natin, kapatid na Daniel, yung 23:14. Sa mga propeta ng Jerusalem naman ay nakita ko ang kakilakilabot na bagay. Sila'y nangangalunya at nagsisilakad sa mga kasinungalingan at kanilang pinalalakas ang mga kamay ng mga manggagawa ng kasamaan na anupat walang humihiwalay sa kaniyang kasamaan. Silang lahat ay naging parang Sodoma sa akin at ang mga nananahan dito ay parang Gomora. Hindi ko sinugo ang mga propetang ito. Gayon may nagsitakbo sila. Ako'y hindi nagsalita sa kanila. Gayon may nanghula sila. Kita mo, kapatid? Mga sinungaling na propeta ito, hindi ko sinugo, sabi ng Diyos. Gayon may nagsitakbo sila. Hindi ko sila sinugo, pero nangangaral sila. At hindi ako nagsalita sa kanila, gayon may nanghuhula sila. Di nagpapakunwari itong mga ito, kagaya ni Joseph Smith. Kaya ikinalulungkot ko, yan ang una nating napag-usapan. Baka sabihin naninira ako. Yung kasi unang tanong Tanong nyo ba sa akin kung sino si Joseph Smith? Kilala ko at alam ko lahat ng record ni Joseph Smith. Kaya alam nyo mga kapatid, si Joseph Smith, yung Mormons, hindi totoo yung iglesia na yan. Yan po ang sagot ko sa'yo, kapatid na Larry. Salamat po at lipat naman tayo ng Pilipinas, Masbate City, kapatid na Danny Navales. Go ahead, Masbate, please. Salamat po sa Diyos at salamat po sa pagkakataong ito mula po dito sa Masbate City.
Ang una pong magtatanong kay Brother Eli Soriano, kapatid na Daniel, ay si Ginoong Moises Belio, isang Baptist from Masbate City. Good evening po. Ang tanong ko po, kung ang tao po ay walang relihiyon po, maliligtas po ba siya? Kasi parang sa akin nalilito ako sa dami ng mga relihiyon ngayon. Yung nabasa ko kanina na sabi may mga bulaang propeta na darating. Ano ba talaga yung ibig sabihin kung walang relihiyon ang tao, maliligtas ba? Basahin po natin uli, kapatid, yung talata sa 4:1, kapatid na Daniel. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Hindi naman po lahat bulaang propeta eh. Meron naman po sa Diyos, kaya nga sabi ng Diyos, subukin ninyo. Makakakita ka po ng sa Diyos. Hindi papayag naman ng Diyos, puro na lang bulaang propeta. Siyempre, meron pong sa Diyos. Merong mabuti. Kung maraming masama, meron pong mabuti. Hindi papayag ang Diyos, mawala na lang tuluyan yung kabutihan. Meron pong mabuti. Kahit maraming bulaang propeta, meron po namang sa Diyos. Kaya lang, kailangan subukin mo lahat, pakinggan mo lahat. Ngayon, ang tanong nyo, siguro parang nadadala na kayo, kaya nag-aalinlangan na kayo na baka puro na lang bulaan, ayaw nyo na tuloy magrelihiyon. Kasi sabi nyo, kung wala bang relihiyon ng tao, maliligtas po ba siya? Pwedeng maligtas ang walang relihiyon kung hindi ka po nakapakinig ng aral. Halimbawa, yung nabuhay sa panahon ng mga tao nung una na wala pang Biblia, yung mga hindi nakapakinig ng aral, yung mga nabuhay sa mga kuweba, yung mga taong halimbawa ay nabuhay na walang sibilisasyon, di nakarinig ng aral, di nakakita ng telebisyon, hindi nakarinig ng radyo, yung mga namatay na walang nabalita ang pangangaral, meron hun chance na maging dapat sa Diyos yun, maligtas. Pero ikaw, kapatid, na Baptist ka na, ibig sabihin, nakapakinig ka na ng Biblia, pag hindi ka naghanap ng tamang relihiyon dahil mali ang Baptist, wala kang kaligtasan pag hindi ka magre-relihiyon sa totoo. Dahil mulat na ang isip mo, may pananagutan ka na sa Diyos. Meron ka ng responsibilidad dahil nakapakinig ka na. Nabalitaan mo ng may Kristo, nabalitaan mo ng may bulaang propeta, nabalitaan mo ng merong relihiyong nasa Biblia. Kasi hindi mo maialis, nasa Biblia merong iglesia, may relihiyon na nasa Biblia at yun ang totoo. Pagka binaliwala mo yung totoo, mapapahama ka ron. Ayun ang sabi sa Biblia. Pero ang isang bagay, ang totoo na dapat mong matanggap, kapatid, na meron talagang totoong relihiyon. Yung relihiyon, yung pagsamba, paglilingkod, meron totoong relihiyon, may totoong pagsamba, may totoong paglilingkod sa Diyos. Kailangan lang hanapin natin. At pag nakita natin, dapat tayong sumama doon. 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Ayon, sabi po sa Biblia, kapatid, kapuotan ninyo ang wika ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Merong mabuti talaga. Sasanib ka ron. Pag nakita mo yon, sasaniban mo, tatanggapin mo. Hindi pwede yung, ayokong umanib. Ayoko na magrelihiyon. Hindi pwede yun. Marunong ka pa ba sa Diyos? Kaya nga nagtatag ang Diyos ng iglesia. Kaya nga siya gumawa ng iglesia para saniban ng tao. Tapos ayaw mo, mali pong paniniwala yon. Meron talagang totoong relihiyon. At yung totoong relihiyon, yun ang dapat na saniban ng tao na nakakilala ng aral.
Pwede kang maligtas kahit hindi ka maanib kung wala kang narinig na aral, kundi mo narinig ang Biblia. Gaya nga nung sinabi ko sa inyo, yung mga tao nung araw na wala pang Biblia. O kaya kahit ngayon, merong mga tao ngayon, may Biblia na, hindi naman nakakapakinig ng aral. Yung mga nandun sa mga tinatawag na ethnic communities. Dyan lang sa atin sa Pilipinas, mayroong mga ethnic communities dyan, yung mga Igorot, minsan mga Ipugaw, yung mga kung nasa Mindanao na hindi nakakarinig ng aral ng Diyos, meron pong chance na maligtas yun. Pero yung mga nasa sibilisasyon, nakakapakinig na ng Biblia, nakakaalam na ng aral, may pananagutan na po yun na mag-imbestiga at umalam ng totoo at kapuotan ang masama, makisanib sa mabuti. Yun ang batas ng Biblia, kapatid. Sana naunawaan mo. Salamat po. Okay, salamat po.